akin na na-report din yung GCash ko last time. Pero medyo matagal na rin yun eh. So, good morning guys. Ayan. At dahil duty tayo, madaling araw na. So, ang oras yata ay 1:49 AM. Dahil wala masyadong tao pag ganitong oras, naghahanap ako ng riripakin. So, ang nahanap kong riripakin ay chlorine. Kasi wala na akong chlorine. Maya may naghahanap sa akin ng chlorine. Lagi kong nakakalimutan mag-repack ng chlorine guys. So, papakita ko sa inyo yung chlorine ko na nabili sa Divisoria. Nakamas ako kasi nasisinghot ko yung ng chlorine, yung parang usok ng chlorine, masakit sa lalamunan. So, yun. Kaya ako nakamas kasi masakit sa lalamunan. Nasisinghot ko siya. So, ito nga yung aking chlorine, guys. Yan, madilim na kasi 1:49 AM kaya madilim. So, yung aking pantakal ay ayan, kung makikita nyo 1/4 teaspoon. So, parang parehas lang din sa mga takal na nabibili ko sa mga lako-lako na nakaripak na. So, 1/2 ba? 1/4 teaspoon pala siya guys. Yan. So, yung aking plastic ay 2x3. Ayan. So, ito siya. Yan. Saktuhan lang siya sa pang piso guys. So, yun na nga guys. Kailangan natin mag-tsaga-tsaga, mag-ripak-ripak para at least kahit paano meron tayong dagdag na pinagkakakitaan. So, ang topic ko po talaga ay hindi hindi ito. Nasingit lang talaga. Kasi gusto kong i-share din sa inyo na sa dami din na nakakaranas ng report sa GCash yan, mga ganyan. Isa rin ako sa naka-experience niyan na na-report din yung GCash ko last time. Pero medyo matagal na rin yun eh. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi marami din akong napapanood at nababasa na nare-report yung GCash nila dahil nagamit nga ng scammer. So, yun sa akin, na-experience ko din yun. Kasi before, dalawa talaga yung GCash account ko. Yung GCash account namin. Tig-isa kami ng partner ko. So, ganito yung nangyari guys. Dati, yung number ko sa GCash nakalagay pa sa labas ng tindahan. Pati buong pangalan, buong GCash, kitang-kita dyan sa labas. Nakapost talaga. So, after na mangyari nga yun, na na-report yung GCash ko, hindi ko na siya nilagay sa labas para iwas gamit ng mga scammer guys. So, ganito yung nangyari sa GCash namin. Merong nag-cash out ng worth 2,000. Basta ang natatandaan ko po talaga yung nag-cash out nung time na yun, babae. Cash out siya ng 2,000. After mag-cash out, umaga yun, pagkahapon, may tumawag sa amin na number lang. So, ganito nga, nagtanong-tanong siya kung anong oras daw na cash out yung ganito, kung asa na daw ba yung order niya. Sabi ko, hindi ko po alam kung sino yung kausap nyo, ano po ba yun. So, yun, explain ko na fast forward. Tinulungan ko siya na makita kung sino yung nag-claim ng pera na pinadala niya dito. So, nag-exact naman doon sa sinabi niya yung oras ng pag-send niya ng pera, doon din sa pag-cash out dito sa akin ng pera ng customer. So, yun, tinulungan ko siya na
na ibigay yung details. Pinorward ko sa kanya yung video kung sino yung nag-claim. Binigay ko sa kanya yung address namin dito kasi hiningi niya yung address namin dito. So, binigay ko din. After nun, pagtapos kong mabigay sa kanya lahat ng details na kailangan niya, hindi ko na mabuksan yung GCash ko. So, magkano? So, yun na nga guys. Sana ba ako? After ko nga mabigay sa kanya lahat ng details, hindi ko na ma-open yung GCash ko. So, meaning, isang tao lang yung nag-report sa GCash ko, yung taong tumawag sa akin. Kasi wala namang ibang tumawag sa akin, kundi siya lang. So, yun nga. Tinawagan ko nga ulit siya. Nagkausap kami na ganito ganyan. Sabi ko, baka pwedeng i-cancel niya yung yung report niya sa GCash ko kasi malaki yung laman dahil tindahan lang din naman kami. Sabi ko nang ganun. So, dininay niya na hindi raw siya yung nag-report. Pero nung before pa nagkausap kami, bago ko pa siya tawagan, nung una pa lang tawag niya sa akin, nasabi niya na pagpapatulong siya sa asawa niyang pulis na i-report yung scammer. So, syempre, wala naman ako ibang pag-iisipan or pagsususpetsahan na magre-report sa GCash ko kundi siya lang. So, yun. Na-report yung GCash ko, na hold yung GCash ko ng 5 days. Hindi ko siya mabuksan kahit anong pagmamakaawa ko dun sa babaeng tumawag sa akin. Sabi kasi ni GCash, usually naman lahat, 'di ba, kapag nagre-report kayo na pare-pares lang naman ang reason si GCash na kapag walang nag-submit ng police report, pwedeng mabalik yung GCash. Pwede siyang ma-reopen. So, nag-antay ako after 5 days or 7 days, mga ganun katagal. Wala akong natanggap na police report. So, nag-follow up ulit ako sa GCash. Inaaraw-araw ka naman yung follow up sa GCash, guys. So, yun, nabalik yung GCash ko. Nag-submit ako ng mga documents. So, alam nyo na yun, guys, kung ano yung mga documents. Kasi, hindi naman iba sa atin yan. Picture mo, picture ng SIM card, ID, yun yung mga ganyan, selfie. So, pinasa ko lahat ng kailangan. Pagkapasa ko, after 2 days, bumalik yung GCash account ko at dali-dali kong tinanggal yung laman. Gimbang transfer ko siya, guys. Kasi ang laman ng GCash account ko ay nasa 14,000. Basta nasa 14,000 siya. So, after ko nga siyang matransfer, may nag-cash out. Ginamit yung number ko na yun. Di nagkaroon siya ng laman na 2,000. So, akala ko safe na siyang gamitin. Di ginamit ko ulit. Hindi ko tinanggal yung laman. Pagka kinabukasan, halimbawa ngayon ko siya na transfer, kinabukasan hindi ko na naman siya mabuksan. Hindi ko na naman siya mabuksan, guys. Yun na yung naka-receive ako ng email na mayroong submit ng police report na taga Pampanga. So, yun, kahit anong appeal ko sa GCash, kahit anong follow up ko, nasawa na lang ako mag-follow up. Hindi ko na talaga siya mabuksan. May laman pa yung 2,000, guys. Sayang din yun, 'di ba? Paano na lang sa mga maliliit na yung puhunan. So, yun, guys. 'Di ba? Malaking bagay na yung 2,000, lalo na sa mga maliliit lang yung puhunan. Kaya simula nung nangyari sa akin yun, guys, hindi ko na nilabas yung number ko, yung GCash number ko dun sa labas ng tindahan. Naglagay na lang ako ng signage. Meron akong ayan, parang standy siya. Ayan. Sa Maya to, Maya. So, nilagyan ko lang ng pangalan at saka GCash number. Kapag may magka-cash out, hihingi na ng number, yan, iharap ko lang sa tapos tatalikod ko ulit. So, natuto na ako. Yun, aral na din yun. Isa na rin yan sa mga aral sa atin, guys, lalo na sa mayroong mga GCash na wag
wag kayong maglalagay ng GCash number nyo sa labas ng tindahan nyo. Kasi marami dyan yung akala mo nakatayo lang, yun pala kumukuha na ng GCash number mo, nakatayo dyan sa tapat ng tindahan mo, kumukuha na pala ng GCash number mo, sinisend na dun sa mga bibiktima, hindi lang tao. So kawawa naman, 'di ba? Kawawa naman tayong mga tindera. So yun guys, alam ko maraming nakarelate, 'di ba? Hindi lang naman ako yung nakakaranas ng ganun. Marami naman sa ating mga kasari yung naka-experience na niyan. So hindi na iba sa atin yung paglagay-lagay ng GCash number sa labas. Mas safe pa din kapag yung number mo nandito lang sa loob ng tindahan, 'di ba? So yun, simula nung na-report din yung GCash ko na yun at hindi na ako naglabas ng GCash number sa labas, wala pa naman ako ulit na-experience na report ulit yung GCash ko. Pero kasi isa na lang yung ginagamit kong GCash at mahirap din, lalo na kapag malakasan yung cash out. Pero ang ginagawa ko po kasi, nagagamit ko rin yung Maya ko. Pero kapag malalaki lang yung cash out, saka ko ginagamit yung PayMaya. Okay lang naman na mabawasan tayo ng charge kahit 15 pesos lang naman yun. Malaking tulong na din yun guys. Pero ngayon kasi ang gamit ko, nung na-discover ko yung grocery, ayun, sa grocery na ako cash in cash out kapag napupuno na yung GCash ko guys. So yun lang guys, 'di ba? Sana meron kayong natutunan or nakuha na nagkaroon kayo ng idea about sa GCash, lalo na diyan sa mga hindi kampante sa paggamit ng GCash. Actually ako natatakot din ako sa GCash kasi yung sa GProtect nga na yan. So wala tayong magagawa diyan. Ugaliin na lang nating mag-ingat guys. So yun lang guys, thank you for watching and good morning na. Anong oras na? 2:27 AM na. So nagre-repack pa din ako ng chlorine. Ayan guys, kwentuhan lang habang nagre-repack kasi sayang ang oras. So bye, good night guys.